Hi guys! For today's video is magluluto ako ng potato recipe. Yan yung mga sangkap na kailangan ko. Dalawang potato, tapos 1 cup flour, itlog, ano pa ba? Yan. Tapos yung una kong ginawa is slice ko na yung potato, nabalatan ko na yan. So, ni-slice ko na siya. So, kailangan ko siyang palambutin hanggang i-boil ko siya para lumambot, para mamash ko siya mamaya. So, habang pinapalambot ko yung potato, so, nag-slice na ako ng bawang at sibuyas para sa aking, yan, sa giniling na gigisa ko siya. Hanggang sa maging kulay brown yan, haluin siya ng haluin. So, lagyan mo na rin siya ng konting pampalasa. So, habang nag-ano pala ako, nagutom ako, so, naisipan ko mag-toast ng tinapay. Nilagyan ko siya ng cheese. Kasi nagutom pala ako, nakalimutan ko, hindi pala ako nagla-lunch. So, yan, naluto na rin yung aking tinapay. So, parisan natin siya ng ginger tea. So, yan. Kain. Sarap. Yan. So, lumambot na rin yung potato. So, kailangan natin siyang pitpitin. I-mash natin siya hanggang sa madurog siya lahat. So, pag nadurog siya lahat, halawan mo na yung giniling na ginisa. Yan. Pag ano mo siya, haluin mo siya hanggang sa halo na siya lahat. Tapos, lagyan mo siya ng itlog. Isang itlog is tama na. Tapos, mag-ano ka rin ng cheese para may lasa pa siyang alat-alat konti. Maging creamy din siya. Tapos, haluan mo siya ng estimated na 1 cup of flour lang yan. Nasa iyo kung gusto mong madaming flour. Pero, tama lang yun. Huwag masyadong madami kasi magmukhang tinapay na siya. Para lang magiging dough siya. Yan. So, ano ko na mas maganda pag kamayin. So, naghugas naman ako ng kamay. So, kinamay ko na rin siya. Ayan. Para makita ko, ma-feel ko kung mayroon pang mga bubo. So, pagkatapos niyan, ilagay mo siya sa ziplock kasi kailangan mo siyang i-freeze para magbuo talaga siya. So, pag nalagay mo siya sa ziplock, kailangan mo siyang i-flat mo siya para mamaya pag slice mo, mabalance yung kapal niya. Ayan, gamit ka ng rolling pin hanggang sa mag-flat siya. Kailangan walang hangin para hindi siya lumubo. Yan na. Yan na yung galing sa ref nilagay ko. Nilagay ko siya mga 1 hour siguro. Tapos yan, i-slice mo na siya. Yung tamang laki lang. Yan, slice mo siya. Pa-stripes. Pag natapos mo na siya, ipagulong mo siya. Ipalangoy mo siya sa itlog. Tapos pagulongin mo siya sa breadcrumbs. Nilagyan ko din siya ng breadcrumbs para maging crispy siya. Yan na. Tapos, yung nagpainit na ako dati ng mantika. So, yun na, naluto na siya. So, tikman ko. Masarap. Crispy siya. Pwede mo siyang gamitan ng sausawan na mayonnaise, suka, o kahit ano. Nasa iyo yun kung anong gusto mo. Yan. Thank you for watching.